marahil from different sectors ito. Iba na po talagang panahon dahil meron television, the participation of people through new media, Facebook, Twitter, napakahalaga. At gusto kong tanungin kay Professor Castro bilang isang anthropologist, gaano kahalaga at gaano ka-telling ito sa talagang sentimento ng ating mga kababayan itong mga surveys at dapat po bang pansinin ng mga senador ito, Professor? Napakahalaga ng mga surveys. Unang-una, napaka-scientificong pamamaraan ang pagsasurvey. Isa to sa mga itinuturo rin namin bilang social science research. At paraan ito para mapulsuhan ng mga senator judges ano ang pakiramdam ng taong bayan. Sinasabi ng ilang senator judges o karamihan sa kanila na sila ay representante ng mamamayan kung kaya't dapat ang pagdidesisyon nila ay nakabatay sa sentimiento ng mamamayan. Nako, surveys pa rin ang usapin. Tanungin natin itong si Dino Austria dahil siya ay tumakbo sa Student Council ng kanilang paaralan. At medyo nalagay sa alanganin din itong Student Council naman ng UP Diliman dahil sa kanilang survey na isinagawa. Anong masasabi mo sa naging pagbatikos dito sa survey na isinagawa na itong mga taga-UP Diliman? I think they're free to conduct a survey naman, no? Pero kung totoo man yung nabasa ko sa tungkol sa survey na to that it was not sanctioned by the Student Council of UP, then I don't think that it would have accurately depicted the sentiments of the students. Pero I think every educational institution or the student government is free to conduct a survey kasi it's something, especially pag sa law school, it's something that interests the students naman. So yun, for debate siguro pwedeng talagang Okay, babalikan natin si Attorney JJ sa kanyang mga opinion. Punta muna tayo, Attorney JJ, kay Gio para katanungan from our audience. Mark Cathy, meron kasi tayo ditong isang estudyante from UP. So hingin din natin ang kanyang reaksyon ukol doon sa survey. Kester? Yeah. Gusto ko lang i-comment, no? It's very weird na ba't kami pinapagalitan ni Senator Miriam Santiago, di ba? I mean, it's just a survey. It's an expression of free speech. Ito opinion namin eh. May mali ba? No. Na-prove ba na mali yung process of getting the data? Wala naman. Ba't siya magagalit over that? We do not understand the position at all. Di ba? Parang, if someone were to just come and say na, mali, bawal tong sinasabi nyo, that's just not constitutionally right. And it reflects on the personality of the judge of the senator judge herself, and like anong pinapakita nito for the other students. 'Di ba? Kung college students na law students na nga naggumawa nito and she has the guts to say na we did something wrong. What does this say about the future generation? What is the precedent being given? Parang dinidiscourage nila yung maging innovative and maging matapang eh. Diba? Kester, gusto kitang tanungin, no? Yes. Nakita mo ba itong survey na to? Sumagot ka ba dito? Actually, no. So I'm a third party with regards to this survey because I was not a party in this. Hindi ko siya nakita, hindi ako sumagot. And actually, I don't know of any of my friends who took this survey. I'm just answering as a UP student. Kasi parang ang pinupunto ni Senator Miriam na ayaw niya itong maging trial by publicity at ayaw niya ma-influensyahan. Although sinasabi niya on one hand na hindi sila may influensyahan. And yet nagagalit pa rin siya. Tatanong natin kay Senator Sagisag, bilang ikaw umupo na rin po kayo, in making decisions ganyan on a national level, Senator, ito meron siyang siyempre media component. Pero it's also a trial na hindi pwedeng trial by publicity. Sa tingin niyo, ano ang partisipasyon ng komunidad, ng media, ng surveys dito sa prosesong ito being sui generis, Senator? Sinabi mong naupo ako minsan, wag mo na lang pagsasabi na once upon a time I worked there. Dahil given our conduct at the time, we were all restrained and polite to any guest of ours. Talagang particle of popular sovereignty. Sa ngayon, talagang sa mga nangyayari, I really wish we could go back to the Senate of old. Dahil nung panahon ni na Recto, ni na Diokno, ni Laurel, kasi pagdating namin sa Senado noong 87, talagang may inferiority complex kami, no? Lintik itong sinundan natin, ang titinik ng mga higante. Pero looking at those who followed us, siguro hindi naman kami napakasama. Pero Senator, on the matter of publicity
publicity per se. Dahil publicized nga po araw-araw. Could it really affect the integrity of the process simply because it's publicized in all its details? It enhances the process because this is a national inquest into the conduct of high public officials. Hindi dito, miski mag-survey araw-araw grupo, I agree with Justice William Douglas. What we need is more speech, not less. Kaya wala tayong karapatan busalan ng kahit sino dahil particle of popular sovereignty ang mga tinatanong eh. Kaya maglabas sila ng lahat ng klase ng survey. Dahil yan ang kailangan natin sa demokrasya if it is really to be a national inquest. Meron din gustong sabihin si Attorney JJ tungkol dito sa controversial nga na survey na ito. Miss Cathy, kasi wala naman ako nakikitang mali dito sa survey na ito, no? In fact, ang masasabi ko lang dito sa survey na to, hindi dahil produkto rin ako ng universidad na ito, no? Kung hindi, dapat nating ikatuwa na ang mga estudyante ay nakikialam at mulat sa kung anong nangyayari sa ating bayan. Yun na. Pero ang siguro isang argumento against the survey is because it was conducted at the point where hindi pa po naririnig ang depensa. Sa tingin niyo po, Sir Conrad, premature ba itong any opinion making, any formation of any conclusion of any sort at this stage na hindi pa naririnig ang depensa? Hindi naman. Ang feeling ko nga tama yung sabi ni Senator Saguisa. Yung taong bayan talaga dapat may participation, and surveys are just one way by which they participate. Ang caveat ko lang, yung surveys na niniwala din ako na they're fairly accurate, sophisticated in methods of taking surveys over time, and they're fairly accurate. Ang caveat ko lang sa surveys actually, pag election time, I'd rather na hindi i-publicize yung surveys because yung bandwagon effect. I think yung voters are being stampeded into voting for certain candidates because of surveys. But that's just a caveat. For most other times, wala akong problema dun sa surveys eh. In fact, ang feeling ko nga, yung sinasabi na we will not be influenced by the people, by the public. Dapat, I think, in the case of trials, dapat ma-influensyahan sila. They should heed public opinion. Kasi, tama yung yung idea na it's also the people. Actually, pag may impeachment trial ka, it's not just the person being impeached that's on trial. The entire Senate itself. Kaya isipin mo yung nangyari sa ERA pa, impeachment trial. It's the entire Senate itself, the entire impeachment court itself that was on trial. And in the end, actually, the people rendered its judgment. Whether you agreed with it or not, na people power or hindi, that was the judgment of the people. Ang problema ko nga, ang feeling nila, we should not be influenced by the public during trials. In fact, they should. On the other hand, sa punto naman ng governance, when in fact they should be influenced by the people, hindi ba na pinakikinggan yung mga taong bayan eh? Okay. Gio? Balikan ko lang si Attorney JJ. Meron tayong Twitter question mula kay @myjocks. May posibilidad po bang makulong si Corona kung sakaling mapatunayang may kasalanan siya sa taong bayan? Alam mo yung magiging kaparusahan niya, tanging Senado lamang ang makapagsasabi kung anong karampatang kanyang kaparusahan. Hindi itong para sa tao na ito, no? Para na rin sa Senado ito. Sila lang ang pwede makapag-weigh kung ano-ano yung mga ebidensyang iprinisinta at kung sakali na siya'y mai-impeach, sapat na kasing kaparusahan yung pagkakatanggal niya sa puwesto. Ngunit kung may iba pang kaparusahan, nasa Senado yan o sa mga mahistrado natin. Pero sa antas po ng pagkulong, wala pong Wala akong nakikita kasing pagkakakulong, Ang impeachment, sinasabi lang natin na tatanggalin siya sa kanyang posisyon. Ngunit kung ano man yung iba pang kaparusahan, let's say yung ibang benepisyo na dapat niya matanggap, tanging mga senator judges lamang ang makapagsasabi niyan. Ang gusto kong tanungin, Cathy, kay Professor Xiao, dahil ang akusasyon ng marami sa ating mga kababayan sa Mindanao, halimbawa EDSA 1 or EDSA 2, sinasabi nila, hindi naman kami kasali dyan. Kayo lang naman sa Metro Manila ang may kagagawan yan in shaping our country's story, yung kwento ng ating bansa. Sa puntong ito, sa aspeto ng integridad, itong judicial system, itong kay Chief Justice, sa iyong mga kwentuhan with your fellow historians and professors in the academic community, ramdam din po ba ng buong bansa, as far down as Mindanao, ang kanilang partisipasyon sa dialogo na nagaganap? Well, may mga pumipili na makisama. Lalo't meron tayong
kaiba sa panahon noon, meron tayo ngayon na internet, meron tayong mga public television na nakakasama yung mga tao. So, iba yung panahon ngayon. So, kahit taga Mindanao ka, kahit taga Visayas ka, makakasama ka. Meron lang mga tao na ayaw sumama. Pero kung gusto mo sumama at dapat nang sumama sa pag-uusap, sa Twitter lang, may mga taga Mindanao, may taga Luzon, at ito pang nakakatuwa. Hindi lang yung mga nasa Pilipinas ang sumasama, pati yung mga Pilipino sa ibang bansa. Dito na nakikita na yung cyberspace, ito na yung nagbubuklod sa atin, at yung yung television, ito yung nagbubuklod sa atin. Kaya malaki yung papel ng media at dapat pangatawanan natin na ang media ang maging vanguard. Well, gusto ko lang balikan sandali yung sa surveys, no? Nagsasuggest lang po tayo, ang naglilitis talaga kay Chief Justice Corona, in effect, sa totoo lang, hindi ang mga senator judges, kundi ang bayan. Dahil sila yung inelect natin na mag-represent sa atin. So, ito lang po, nagsasuggest lang po kami. At ito yung kasama lahat ito sa talastasan na nangyayari sa buong bansa at sa buong mundo ng napakaraming Pilipino. Gusto ko ring follow-up question to kay Dino kasi si Dino ay taga Mindanao yan, laking Mindanao. Yun nga, no, yung perception ng imperialist Manila na lahat nangyayari dito ay medyo hindi nakakasama yung ating mga kababayan mula sa Visayas at Mindanao. With this impeachment trial of Chief Justice Corona, ganito pa rin ba ang sentimiento ng iyong mga kababayan, Dino? Regarding the impeachment, insofar as the ALSP is concerned, kinuha po naman namin ang opinion ng lahat ng regional boards, kasama na dito ang Northern Luzon, Visayas, pati ang Mindanao. So, talagang well-represented lahat ng boards ng ALSP as an organization. Pero I still I grew up kasi with the sentiment talaga na yung imperialism nila nga na talagang hindi nakukuha ang totoong pulso ng mga tao sa outside the National Capital Region. So, pero nung last na ano ko to 2001 ata during the EDSA 2, no? Ngayon nag-iba naman yung there have been a lot of advances in technology. So I think mas madami ng tao na lahok dito sa nagaganap na impeachment. Kaya sa ating mga viewers, no, Mark, maraming nanonood sa atin sa Davao, sa Agusan. Kayo po ay ini-encourage namin na makilahok po dito. Meron po kami mga Twitter and Facebook accounts. Maaari po kayo magkomento, magtanong sa aming mga panauhin at sasagutin po nila ang inyong mga katanungan. Kasama po kayo dito sa aming diskusyon. At meron ata tayong mga katanungan galing sa ating mga kababayan. Panoorin po natin ito. Tanong ng Bayan. Sa March 23, matatapos ba ang impeachment ni Corona? Natatapos daw po ba? At siyempre, akala natin, hahaba, no? Akala nga natin isang taon nito, may pa siguro, dahil 8 articles. Wag naman But sana. natapos na ang prosekusyon at yung Kalahati depensa, siguro tatanungin natin una si Attorney JJ, tapos tanungin natin si Senator Sagisag base sa kanyang karanasan din sa Senado. Base siguro trial practice muna from the perspective of trial practice, Attorney JJ. Ilang araw pa sa tingin mo ang nalalabi para sa trial na ito? Sa palagay ko, ay hindi naman tayo abot ng isang taon, subalit palagay ko hindi aabutin, hindi kakayanin na tapusin by March 23 ito. Bakit? Kasi magpipresenta pa ng kanilang ebidensya ang defense. Pagkatapos niyan, nararamdaman ko lang o nababasa ko lang na marami na namang objection, Your Honor, dyan. Kaya sa palagi ko, para mabigyan ng pagkakataon ng parehong panig na makapagpresenta ng kanilang objections at ng kanilang sariling